Pinatunayan ni LBJ kanina na hindi talaga siya makasariling basketball player. Ito nga ay matapos makapag-setup ng play para sa buzzer beater ni Rui Hachimura. Context lang mga idol para sa mga di nakakaalam. Si LeBron kasi mayroon siyang pinakamatinding record sa NBA na kung saan nakapagtala siya ng 1,297 straight na may 10 points every game. Isipin nyo mga idol 1,297 na umi-score siya ng 10 points mahigit sa bawat laro. Pero natapos na nga yan kanina, yung streak na yan ni LBJ, matapos niya ipasa yung bola kay Rui Hachimura. Pero okay lang din naman kasi nakakuha nila yung panalo sa laban na yon kontra sa koponan ng Toronto Raptors. Ang mas nakakabili pa dito mga idol no, sinabi ni Rui Hachimura after ng interview niya matapos pumasok ng game winning shot niya sa laban nila kontra Raptors, sinabi niya mismo dun mga idol na sinabihan siya ni LBJ na para sa kanya talaga yung huling tira. Well, kudos din kay Rui mga idol kasi naipasok niya yung game winning shot na yon. Para din niya ako sabihin nagmagawa lang ako ng kwento, ito mismong video mga idol na kung saan sinabi niya talaga yan. That was crazy. I never had a game winner, but yeah, Braun got that. He told me that right before this. He said, "I got you." He said, "It's gonna come to you." So yeah, that's it. That was it. Kung hindi ako nagkakamali, ito pa lang ata yung unang game-winning shot ni Rui Hachimura sa karera niya sa NBA. Kaya naman napakaganda talaga ng pangyayari. Kasabay naman ito no, naputol nga yung 10 points plus streak ni LBJ dito sa NBA. Ganun pa man mga idol no, diyan natin makikita na pinatunayan talaga ni LBJ na hindi siya makasarili. Kasi nga willing siyang isakripisyo yung para sa kanya para lang manalo sila sa laban, which is nakagawa nga siya ng mga napakagandang play. Samantala, may nagtanong naman kanina dito kay LBJ, isa sa mga reporter ng Spectrum. Tinanong si LeBron mga idol kung ano yung pakiramdam niya matapos nga maputol yung kanyang double-digit streak. Basta kay LeBron, sinabi niya mga idol na, "Nan, we won." Ayun lang yung maiksing sinabi ni LBJ. Para sa mga di nakapanood ng laban, ito yung mismong pangyayari mga idol. So sa last 10 seconds ng fourth and final quarter, si AR may hawak ng bola. Habang si Jake LaRavia naman mga idol ay tamang abang lang din sa right corner. Tapos nakalalay sa kanya dito si LBJ. Habang si Rui Hachimura mga idol ay nakapesto naman sa left corner. Si Ayton na nakapesto sa baseline. So ayan, nung nag-ayos na dito si AR-15, makikita nyo no, na i-double team talaga siya ng mga malalaro ng Toronto Raptors. Kaya nagkaroon siya ng dahilan para ibigay yung bola kay LBJ. Dahil sa senaryo na yan, nabasag ng tuluyan yung depensa ng Toronto Raptors. Etong bantay ni Rui Hachimura, sumalubong na rin para depensahan si LeBron. Ang masaklap dyan mga idol no, alam naman nating lahat na malawak talaga yung vision ni LBJ tapos samahan pa ng mataas na IQ niya, kaya alam niya na talaga kung anong dapat gawin. So dito imbis na ipilit na tumira, nakita niya na open na si Rui Hachimura sa left corner. Kaya without hesitation, binigay niya agad yung bola dito kay Rui. Rui Hachimura, catch, fires, buckets. Matapos ang game na to sa score na 123-120, nakuha ng Lake Show ang panalo dahil nga sa game-winning shot ni Rui Hachimura. Para sa mga di nakapanood, pinangunahan ni Austin Reeves ang opensa ng Lake Show kanina na nakapagtala ng 44 points. Samahan mo pa yun ng 11 assists at 5 rebounds. Tapos sinundan naman siya dito ni DeAndre Ayton na umiscore ng 17 points with 8 rebounds. Habang si Jake LaRavia ay nag-step up din with 14 points. Si LeBron naman mga idol, tinapos niya ang game na to na hindi pinalad na makagawa ng panibagong double-double sa kanyang NBA career matapos niya umiscore ng 8 points. Samahan mo naman ng 11 assists at 6 rebounds. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa ipinakita ng Lake Show kanina laban sa Toronto Raptors without Luka Doncic? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming salamat sa suporta nyo mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.